Hanggang ngayon pala may mga problema pa rin na nararanasan ang mga biktima ng human rights violation sa nakaraang gobyerno. Kasi dun po sa press conference nila isang araw, in-expose ng pamilya, may mga pananakot, may mga death threat pa. At meron daw lumalapit sa kanila para sila aregluhin, para lang i-withdraw ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. So, ganun palang nangyayari. Tinatakot sila, tapos pinapaatras sa kaso. Pero matapang po na sinasagot ng mga pamilya ng biktima, hindi sila atras at tuloy ang kanilang kaso laban kay Duterte at Duterte Boys sa ICC. Matindi. Bakit kaya nangyayari yun? Ramdam ba ng mga akusado na sila na malakas yung ebidensya, malakas yung kaso, at alam nilang mabigat ang magiging kaparusahan kapag napatunayan after trial kung kailan matatapos, hindi natin alam. Maliban dyan, sa pananakot at sila pinagwi-withdraw, meron pang isang malaking problema, financial support. Kasi inamin na po ng mga abogado at pamilya, hirap talaga sa pera yung pamilya kasi mga pangkaraniwang tao po yung mga biktima ay yung kanilang gastusin, lalo na ho sa kanilang pagpunta sa Europe para humarap sa trial o maging testigo sa trial. Ang laking problema ng pera kasi mahal ang pamasahe at accommodation yan ho sa Netherlands, sa Europe. Isang malaking problema nila. Initially, nagkaroon sila ng fundraising pero hindi ho sapat daw ho sa dami ng gustong magpunta ron at maging saksi, witness sa trial. Hindi ko alam kung merong magagandang loob na voluntaryong susuporta sa financial na pangailangan ng mga binaging biktima. So mahirap talaga, mahirap maghanap ng mustisya, hindi lang dito kundi sa labas ng bansa, lalo na pagdating sa gastusan sa pamasahe at accommodation. Hindi kasi biro yan. Ang isang testigo pag pumunta ron o isang biktima, abay hindi makakasya ang 100,000. Hindi kakasya ang $2,000, hindi kakasya ang €2,000 pamasahe at accommodation conforme kung ilang araw ka tatagal doon. Eh kung mahirap lang, ay kadalasan po sa biktima ay talagang sintabi na. Mahirap ang buhay. Naglalakad lang, napagkamalan, tinumba. Natutulog lang sa isang simpleng lugar. Inaresto, pinalabas ng laban, itinumba. Talagang mahihirap po ang biktima ron. So naghihirap sila, ilang taon na, dekada na. Ngayon na magkakaroon ng trial at kailangan sila mapunta ron bilang testigo at saksi sa mga kaso at paglilitis, hirap pa rin sa pamasahe. Pera pa rin ang kailangan. Kawawa talaga, ha? Pero sana po ay mayroong magandang loob at may mag-donate o kung ano man para ho dyan sa mga biktima ng karapatang pantao, biktima ng tukang double barrel campaign ng nakaraang gobyerno. Hindi ko sinabing guilty ng gumawa yan. Magkakaroon pa ng trial. Kaya nga magkakaroon ng trial, ng hearing. Trial nga po Diyan sa International Criminal Court. Okay? Yun ang problema nila. Kulang sa pera, may death threat pa, hinaharas pa sila o tinatakot at pinakikiusapang mag-withdraw ng kaso. Wow! Walang katapusang pagsubok. Sana po ay malampasan ito ng lahat ng mga biktima at makuha nila ang tunay na katarungan sa pagkawala sa kapamagitan ng karahasan sa kanilang pamilya. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Yung pre-trial na yan, malapit na. Next week na yan. Hindi lang yata pwedeng i-live, pero definitely may mga local media at international media ang magko-cover dyan. Di ba nabanggit ko nga sa inyo, yung ABS-CBN na ipinasara ng Duterte administration. Pero ngayon ay dahan-dahan sila nakakabalik sa pagitan ng teknolohiya at social media. Magko-cover sila kung paano pumarap sa trial, paano lilitisin ang dating Pangulo at kanilang mga kasamahan dyan sa International Criminal Court. Sabi ko sa inyo, pati mga local media
magpapadala ng tinatawag doon sa trial para isaksihan ang trial. Katulad ng gagawin ng ibang media sa international community. Kasi nga, first time na mangyayari ito, dating makapangyarihan, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, isasalang sa trial. Hindi mapipigilan ng Defense Council ang trial. Hindi mapipigilan ng Defense Council ang paglilitis. Kasi buhay na buhay ang mga complainant na Pilipino. Mga Pilipino ang biktima, ang nagreklamo, kaya hindi pwedeng pigilan niya ng kahit sino. At hindi rin pipigilan at pakikialaman ng Philippine government kasi hindi na tayo membro dyan. Dahil nag-withdraw ang Duterte administration sa ICC at hindi naging dahilan para siya ay litisin after nga na mawala na siya sa kapangyarihan. Matindihan. Ngayon naman ay patuloy po ang mga debate ng mga ibang abogado at mga pro o anti, neutral o hindi sa isyong ito. Kung tama bang paglilitis or tama ba na mag-issue ng warrant of arrest at kung may warrant of arrest ay hulihin ang 8 personalidad, 4 na dating Director General ng PNP at 2 senador, 2 senador, 2 cabinet secretary, si La Peña ng Director General ng PDEA, Aguirre, dating Justice Secretary, at Dan Tigiran, dating Director ng NBI. Ang lalaking personalidad niya noong mga panahong yon. Pero ngayon ay halos wala na sila lahat. 2 senador na lang ang aktibo dahil yung mga PNP chief retirado na yun eh. Maliban doon, meron pang ibang mga PNP na involved dun sa reward system kapalit ng tukhang. Tukhang plus reward. Wow, mabigat yan. Ano ang iyong masasabi? Wala tayong magagawa yan kung hindi ibalita lang, hindi natin pangungunahan. More or less yung ating binabanggit ay yun lang ho yung mga ground ng ebidensya. Pero yung tunay na paglilitis at kung ano man ang mangyari doon, hindi natin pangungunahan. Ang local media at international media magko-cover lang dyan. At kung ano yung pinag-usapan, yun lang ang ibabalita. Hindi pwedeng pangunahan kasi bawal na bawal yun. Actually, hindi ko alam kung kaya nilang i-live eh. Palagay ko late na. Parang dito rin kasi sa Pilipinas, bawal din po yung live sa trial. Kahit sa ibang bansa, bawal yan eh. Pagkatapos, file video, pagkatapos nyo lang ipi-play nila. Parang sa audio, maririnig mo lang siguro. Pero yung actual na mga video sa mga paglilitis sa trial, eh pinagbabawal po yan. Kaya, yan yun. Itong ating mga channel at iba pang mga naghahatid ng tamang impormasyon, lehitimong impormasyon, inyo rin hong mapapakinggan sa mga susunod na mga araw at pagkakataon. Please like and share for information.